Magandang araw mga kaibigan! Welcome sa ating segment na Alam Niyo Ba? Narito na naman ang inyong kaibigang bumbero upang pag-uusapan ng paksa tungkol sa karaniwang sanhi ng sunog. Alam niyo ba na ang pinakamadalas na sanhi ng sunog ay hindi sa mga malalaking industriya o factories? Kadalasan, ang mga sanhi ng sunog ay nangyayari sa ating mga tahanan, mga komunidad at maging sa mga maliliit na negosyo. At kadalasan, ang mga sanhi nito ay mga simpleng bagay na pwedeng maiwasan kung tayo ay mag-iingat. Alam niyo ba na taon-taon, daan-daang insidente ng sunog ang naitatala sa ating rehiyon? Ayon sa datos, mula Enero hanggang Marso ng taong 2025 na isinagawa ng Regional Operations Division, Investigation and Intelligence Section ng BFP Regional Office 7. May tatlong pangunahing sanhi ng sunog sa mga tahanan at establishmento. Alamin natin kung ano ang mga ito. Una, electrical ignition dahil sa arcing. Ito ang nangungunang sanhi ng sunog. Pero ano nga ba ang arcing? Ito ay biglaang pagsiklab ng kuryente mula sa mga sirang wirings, exposed wires, o luma at hindi naligtas na electrical systems. Madalas itong nangyayari sa mga bahay na may luma ng electrical setup o overloaded na linya. Tandaan, kahit isang maliit na spark mula sa arcing ay maaaring magdulot ng malawakang sunog. Regular na ipa-inspect ang inyong electrical wiring, lalo na kung matagal na ang inyong bahay. Huwag i-overload ang isang saksakan at iwasan ang paggamit ng substandard na electrical materials. Ikalawa, electrical ignition dahil sa loose connection. Pangalawa sa listahan ng sunog na dulot ng mga maluwag na connection sa kuryente. Halimbawa nito ay ang mga outlet na gumagalaw-galaw kapag sinasaksakan o mga kable na hindi maayos ang pagkakabit. Sa una, tila wala lang ito, pero kalaunan, nagdudulot ito ng init na maaaring pagmula ng apoy. Kapag may napansing loose connection, agad itong ipaayos sa isang lisensyadong electrician. Iwasan din ang DIY repair sa kuryente kung hindi kayo sanay. Mas mabuting ligtas kaysa magsisi. Ikatlo, open flame for cooking. Ang paggamit ng bukas na apoy sa pagluluto. Kabilang narito ang LPG, gas stove, uling, at kahit kahoy na panggatong. Marami sa mga insidente ng sunog sa kusina ay dulot ng naiwanang niluluto, tagas sa LPG o hindi maayos na kagamitan sa pagluluto. Laging bantayan ang niluluto. Siguraduhing mahigpit ang koneksyon ng LPG at suriin ang hose kung may tagas. Gumamit ng sabon at tubig para makita kung may bula. Sinyalis ito ng leakage. Kaya tandaan mga kaibigan, ang kaalaman at pag-iingat ang unang depensa laban sa sunog. Mula sa simpleng inspeksyon ng kuryente hanggang sa maingat na paggamit ng apoy sa kusina. Lahat ng ito ay mahalaga para sa kaligtasan ng ating pamilya at komunidad. Ang sunog ay hindi namimili ng oras o lugar. Kaya habang maaga, kumilos na. Magsagawa ng regular na fire safety checks, maging alerto at makiisa sa mga kampanya ng Bureau of Fire Protection. At ayan, natapos na naman ang ating segment na Alam Niyo Ba? Naway meron kayong natutunan sa mga facts na aking ibinahagi. Tandaan, sa ligtas na tahanan, may panatag na isipan. Sa bawat responsabling mamamayan, may komunidad na ligtas sa sunog. Salamat sa panonood at see you next time!